We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balita lokal sa Northern Mindanao ug Western Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na ang mga unang balita. Nagdaghan na ang mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Hinoon, andam na ang management sa maong terminal sa gipaabot nga pagdagsa sa mga biyahero karong Pasko. Ani ang report. Ing-ani na kataas ang linya sa mga pasahero sa Davao City Overland Transport Terminal. Pipila ka adlaw una ang Pasko. Strikto gihapon nga gina-check ang mga bagahe sa mga pasahero mosulod sa terminal. Pinaagi sa ilang x-ray machine. Sa sulod sa terminal, ubay-ubay na ka mga pasahero ang mibiyahe og sayo aron makalikay sa dagsa sa mga pasahero. Nagkanong ko kayong pasahero niya di kasakay. Mo nang sayo-sayo mig adto. Traffic manggod pag maabtanag kuan. Matamig mga para sayo. Matod sa Dicot Terminal, nag-average og 700 nga to 800 ka bus trips ang Dicot Terminal matag adlaw, kung 35,000 to 45,000 passengers. Apan karong Pasko, lauman matod pa nga moabot sa 1,000 to 1,500 nga bus trips, kung 50,000 to 75,000 passengers. Busa, gipangandaman na nila ang posibleng nga pagdagsa pa sa mga pasahero. Actually, nagpatawag tag-meeting together with our bus operators and our LTFRB nga kung mahimo, mag-issue sila special permits alang atong mga areas nga daghan og pasahero, no? And kung mahimo pa, advance pod na, and then kani pong atong mga bus operators, they requested pod nga basic pwede pod nga maka-issue pod directly ning ato ang LTFRB og additional permits kung kanang impronto nga makita nila nga daghan ang pasahero. Tungod niini, mas gipugtan sab nila ang seguridad sa perimeter sa maong terminal. Gipasabot usab niini nga ginabawal gihapon ang pick-up sa mga pasahero sa gawa sa terminal sa Dakbayan. Samtang, ginawag usab niini ang publiko nga sulayan ang pag-book sa ilang ticket online aron dili malangan sa linya. Bisitahon lang ang ilang Facebook page kung asa makita ang website kung asa makabook og bus ticket. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga pasahero nga buot mamauli sa ilang mga lugar hinahinay na nga midagsa dinhi sa Agora Bus Terminal sa Barangay Lapasan sa Cagayan de Oro City. Sayo pa lang sa buntag, hinay-hinay na nga nag-abot ang mga pasahero nga buot mamauli sa ilang mga lugar dinhi sa Agora Bus Terminal sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Hugot ang seguridad nga ginapatuman dinhi sa lugar o ginatagsa-tagsa gyud pagsusi ang mga bagahe sa mga tagpasahero nga mosulod sa maong terminal. Aduna say mga personahe sa PNP nga gikan sa Agora Police Station nga nagalibot suroy sulod sa maong terminal aron masiguro ang seguridad sa mga pasahero og gipanghikling una temporaryo ang pipila ka mga pasahero og ang mga pipila ka mga bus dinhi sa maong terminal tungod adunay usa ka karton nga nalimtan matud pa sa usa ka pasahero ug kung ato makita sa atong likod nga bahin mas gipalapdan sa mga otoridad ang gikordon nga lugar aron sab nga masiguro nga walay madamay kung aduna manggaling daot ang sulod ang maong bagahe. Samtang kanong mga panahon ginapaabot paghihapon sa mga otoridad ang mga personahe sa Explosives and Ordnance Division sa Cagayan de Oro City Police Office aron nga masuta na kung unsa gisulod sa maong bagahe. Miangko ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao nga nagkulang sila og pushcart sa Davao International Airport. Hinuon malaumon ang ahensya nga makapalit na sila og dugang pushcart sunod tuig. Samtang nagpaabot maaprubahan, mihimo na sila og improvised pushcart. Anyang report ni John D. Esteban. Diretso sa pagkuha og pushcart ang mga pasahero pag-abot sa domestic arrival area sa Davao International Airport. Ang uban nag-unhanay nga makakuha og pushcart. Ang mga wala nakakuha magpaabot pa nga mabalik ang ubang pushcart.
Wala, ma'am? Kailangan trolley. Oo, wala na pong trolley, ma'am. So, daghan kag bitbit, ma'am? Marami. Oo, tulo ka bag. So, paano po yan? Importante kayo kaya mo ang mga bag bugat jud kayo sa nga tanan. Sumala sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao, kulang gayud ang ihap sa ilahang pushcart. Sa karon 156 ang ihap, lakip na diha ang gidonar ning bag-ulang. Apan kulang gihapon kay anaa sa average 500 ang kinahanglan tungod sa nagkadaghang pasahero. Niadtong bulan sa Nobyembre, anaa sa average 10,000 ka mga pasahero ang natala sa Davao International Airport kada adlaw. Pagsugod sa bulan sa Disyembre, misaka kini ngadto sa 10 to 15%. Kulang gid atong pushcart kasi even before the pandemic nakita na gid ni siya nga nakulang, no. We are very hopeful for fiscal year 2024 na gyud mi pondo ani, but that is again dependent on the mga considerations sa CAAP Central Office. Gipasabot sa CAAP Davao nga nung wala nalakip sa budgetary proposal ang pagdugang o mga pushcart karong tuiga. Lugi magyud mi ato, no. I think for the past 3 years nga nag-pandemic, close to 700 million ang lugi ni Davao alone, Davao International Airport. Ang pushcart wala gid siya na consider because there are more other budgetary considerations that were given more preferential attention. Gilauma nga na sa 250 ka pushcart ang mapalit sunod tuig ug galing maaprubahan na. Last 2 weeks ago, meron nang nag-donate. Nag-initial na nag-donate ng additional pushcarts sa Davao International, sa Davao Airport. Wala pang mag-donate sa January. Magdo-donate na lang din ako ng additional na 50. Sa karon, naghimo na lang una og improvised pushcart ang CAAP Davao. Laumang makahimo sila og dugang 20. Mao ni ang improvised nga gihimo nga trolley ni Sir Ramon Francisco. Siya ang team leader sa maintenance sa engineering department. So, unsa ba ka ang capacity ani sir, unsa ka bugat ang iyahang makaya? Sa akong kuan, banaba ng mga 80 to 90 kilos ang kaya niyang i-hold. Unsa man ni made of? Unsay mga materyales? Spear tube na 1 by 1. Oo. Ang bagong ligid nagpalit na mo. Kay kani ma'am, daan naman siya ma'am katong mga guba na tong pushcart. Oh, okay, recycle. Okay. Kani ma'am, ang cover niya recycle, pati ang handle ma'am. Recycle po. Bisan recycle ligon eh. Naligin siya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, bisan walay bagyo. Lauman gihapon ang pag-ulan sa nagkadayang lugar sa nasod karong adlaw. Sumala sa Pag-asa, apektado sa shear line ang eastern section sa Luzon. Hanging amihan ang nahibiling lugar sa northern ug central Luzon. Nakaapekto gihapon sa Kalayaan Island sa Palawan ang trough o extension sa low pressure area nga anaa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Samtang easterlies ang nakaapekto sa ubang parte sa nasod. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, lauman ang pag-ulan karong buntag sa pipila ka lugar sa Eastern Mindanao. Magpadayon kini hangtod unyang hapon o gabi o apektado na ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa pipila ka lugar mao nga magbantay sa pagbaha ug landslide. Karong adlaw ginalauman ang pagsugod og dagsa sa mga pasahero dinhi sa Eusebio Bulaong Public Terminal sa General Santos City. Sanglit pipila sa atong mga kapuso ang manguli sa ilang tagsa-tagsa nga probinsya alang sa pagselebrar sa Pasko. Kamatikdan nga sa karon luag pa ang terminal, wala pay pila sa mga pasahero. Apan sumala sa tagdumala sa terminal alas 5 sa hapon unya, lauman gayod nga ubay-ubay na ang mga mobiyahe. Gani mas mudaghan pa gayod daw kini sa Sabado ug sa Domingo, asa libuan ka pasahero ang posibleng mudagsa. Kung mamahimo, mas maayo matud pang likayan ang rush hour aron dili malangan sa biyahe. Samtang gipaniguro sab ang hugot nga seguridad dinhi sa terminal. Mano-mano nga gina-check ang mga bagahe, sanglit wala pay X-ray baggage scanner ang terminal. Sa ato mga kapuso nga mobiyahe, nagpahimangno ang otoridad nga likayan na lang ang pagdala og daghang bagahe sanglit sa pipila ka lugar nga padulngan, kinahanglang ipa-check pag-usab ang bagahe sa mga checkpoint nga maagian. Gipangandaman na sa Zamboanga Integrated Bus Terminal ang gipaabot nga pagdagsa sa mga pasahero nga manguliay sa ilang mga tagsa-tagsang probinsya karong Kapaskuhan. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak.
Andam na ang Zamboanga Integrated Bus Terminal sa Barangay Divisoria, Zamboanga City sa pag-akomodar sa gidaghanon sa mga pasahero nga mudagsa sa terminal karong Kapaskuhan. Sa entrance pa lang sa maong bus terminal, hugot ang gipatumang inspection sa mga security personnel sa bagahe sa mga pasahero. Ang mga dagkong bagahe nga selyado gikinahanglang ipaagi sa X-ray machine nga nahimutang sa arrival area. We're asking for the patience of the passengers because we have to do it for security purposes. Ang ubang pasahero sayo na may biyahe aron di na modungan sa pagdagsa sa mga pasahero. Gusto namin mo sir kay murag dugay-dugay na pod mi wala nakakita sa among pamilya o gimingaw na pod mi nila. Kapit na ang Pasko, syempre para gusto na makuyog among pamilya. Matud sa Zamboanga IBT, posibleng madugangan ang mga bus unit nga mobiyahe karong Pasko. Gikan sa 80 ka mga bus nga regular nga nagabiyahe matag adlaw, posible kining mamahimong 100 depende sa gidaghanon sa mga pasahero. Paubsan sab sa mga bus company ang time interval sa pagbiyahe. What I mean by additional buses is because right now the buses leave every 30 minutes. The rural transit will try to lower the time interval of the buses leaving between 15 to 20 minutes. So mag-a-add sila ng additional buses in between. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ganahan ba mo nga mag-unwind tungod sa ka-busy sa trabaho? Pwes dunay perfect getaway nga makita sa Mako, Davao de Oro. Ako mismong gibisita ang maong lugar. Kapuso, welcome to another Suruita dinilang sa At Home with GMA Regional TV o karong buntag. Atong suruyon ang usa sa pinakasikat nga lake dinhi sa Mako, Davao de Oro, ang Lake Leonard. O mga kapuso, atong experience ang mga nindot nga mga suruyan dinhi sa Lake Leonard ug ang istorya behind sa sikat nga lake nga makita lang dinhi sa Mako, Davao de Oro. Tara, Suruita! Gikan Mawab, Davao de Oro. Kapin kung kulang 2 ka oras ang imong ibiyahe. Una makaabot sa Lake Leonard nga makita sa New Leyte, Mako, Davao de Oro. Mao kini ang Lake Leonard mga kapuso, usa kini sa pinakadakong lake nga makita nimo dinhi sa Mako, Davao de Oro. Pagsulod pa lang nimo, sugato na ka sa presko nga hangin o haranahon ka sa tingog sa mga langgam. Busa kung plano nimo nga mag-distress tungod sa ka-busy sa work, ayaw mo kalimot og adto dinhi sa Mako, Davao de Oro. Nagkadaiyang activities ang pwede nimo mabuhat sa Lake Leonard. Usa niini ang rafting. Pwede usab ka nga mamingwit og preskong isda sa ilang lake. Duna sab sila campsite kung asa pwede ka magtukod og tents. Kung trip nimo nga mag-relax ka uban ng imong family and friends, duna sab sila cottages. Og syempre, aron ma-experience gyud nimo ang kanindot sa lake. Pwede usab ka mo sakay sa ilang boat kung asa inyong libuton ang tibuok lake. Grabe ka bugnaw murag makapawala siya problema. Murag mahatagan ka og peace of mind. Gusto siguro sila mulaag diri sir kay nindot man gud ang area na mo diri sir. Tas bugnaw. Parte ang Lake Leonard sa Mount Leonard Niasef, nga dunay gitas-on nga 3,904 feet above sea level. Gitawag kini kaniadto og Crocodile Lake sa Mansaka Tribe. Ano yun siya, barangay ni siya sir, mao ni siya ang pinaka-barangay. Girelocate na lang man ni siya ang kaning barangay na di sa babaw ron, girelocate lang ni siya. Mao ni siya ang original. Dili kayo
gayud mabayran ang atong experience nga na sinati dinhi sa Lake Leonard, especially sa pagsugat pa lang sa preskong hangin pagsulod nato ug syempre ang atong mga fresh food sab susama sa tilapia. Ug syempre ma-enjoy na sab nimo ang nagkalain-laing mga views nga makita nimo susama sa mga bukid ug aning ato ang halapad nga lake. Ug syempre mga kapuso no, ayaw jud mo kalimot nga mag-unwind from time to time, especially nga dili ta always lang work. Kinahanglan always pud kita nga mag-unwind para sa ato ang peace of mind. Mga kapuso, ako si Kent Abrigana o kini ang At Home with GMA Regional TV. Gipakusgan karon sa Zamboanga City LGU ang mga kampanya batok illegal activities, ilabi na sa mga illegal nga nagapangolekta og parking fees sa mga free parking sites sa syudad. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Ning bag-uhay lang, giablihan ang tulo ka parking area sa Central Business District sa Zamboanga City nga nahimutang sa Rizal Street, ay Magno Street ug Balete parking area isip solusyon sa nagkagrabeng problema sa parking sa syudad. Apan bisan pa man nga gianunsyo sa lokal nga kagamahanan nga libre ang pagpark sa maong mga lugar, aduna kunoy mga gapangolekta sa mga motorista sa parking area sa I Magno Street. Gani, duna pay insidente sa pagpanion og kutsilyo sa mga motorista. Sa planta kutsilyo. Por eso ayer el compact yung conduct operation no, ya puede gane arresta con aquel hombre que kolekta din na city chatter no. Ya po niya kita security guards no. Para na safety tamen. Gilayong gi-turn over na sa kapulisan ang suspect nga makasuhan og unauthorized solicitation and possession of bladed weapon. Sumala sa maong buhatan, magpadayon ang ilang pagmonitor ug pagdakop sa mga illegal nga nagapangolekta. Subling pahinomdom nila, libre ang tulo ka parking area sa Central Business District nga abli gikan alas 7 sa buntag hangtod alas 12 sa gabii. Panawagan nila nga kung adunay susamang mga panghitabo, dili magduha-duha nga i-report kini sa city administrator o kapulisan. Para na mga motorista también, numas ustedes conforma paga no si tiene man kenta kolektali na mga parking areas kaya designate el city hall no. Kaya hindi se allowed no kita manda kolekta ali mga fees no. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan. Para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka 7 anyos gabatang babae ang patay human kuno gibundakan ng ulo og bato sa 14 anyos nga suspect sa Iligan City. Suspect anaa na sa kustodiya sa kapulisan. Patay na dihang napalgan sa mga personahe sa Iligan City Police ang 7 anyos gabatang babae sa Purok 7, Sitio Malaigang, Barangay Dikilaan, Iligan City niadtong December 12. Sigon sa kapulisan nga suspect sa krimen ang 14 anyos nga lalaki nga naa sa ilang kustodiya ug miangkon kuno sa krimen. Gibutyag kuno sa suspect ngadto sa kapulisan nga gisugo kuno siya sa usa ka pastor nga adunay alias nga Alcom nga patyon ang bata. Sa karon dili pa mabutyag sa kapulisan ang motibo sa krimen tungod padayon pang ilang investigasyon. Padayon pasab nga ilang ginapangita ang maong pastor. Ang 14 anyos nga suspect anaa karon sa kustodiya sa DSWD Iligan alang sa intervention. Well, according sa sir, no, sa statement sa minor is ang katutuan katong nagsugo niya is kaning kung dili daw to niya mapatay daw tong maong bata is siya kuno patyon so murag wala siya choice. Dayon naapoy murag na ay family feud ang katong party sa katong nagsugo o katong sa bata na minor. Ayang revelation gibundakan doon niya og bato ang ulo pero nakita manguna ko is mga samad na kami sa hait ba. So, well, no, ang ato aron yung expert from the forensic unit ang maka-determine din sa cause of death. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nakasinati karon og pagbaha ang East Coast sa Estados Unidos hatod sa kusog nga bagyo. Gumikan sa kusog nga bagyo nga misulod sa East Coast sa Estados Unidos, milapaw ang sapa sa Maine, Rhode Island ug New Jersey. Hinungdan nga grabing pagbaha. Gumikan sa maong bagyo gatusan ka mga residente ang nawad-an og supply sa kuryente ug na-wash out ang kadalanan sa Maine.
Dagang sapa ang milapaw hinungdan nga dagang kabalayan ang gilunupan. Nagpaygay na ang otoridad og pagbakwit sa mga residente. Maine Governor Janet Mills nagpagawas na og state of civil emergency o gimando ang support, response, recovery and disaster relief sa mga apektado. Ihunong na karon sa China ang rescue operations samtang gitutukan ang pagpatambal sa mga samdan o pagpatindog og balik sa mga nadanyos sa magnitude 6.2 nga linog. Mao kini ang gibutyag sa otoridad sa Gansu Province sa China. Human kini giigo og magnitude 6.2 nga linog niadtong Lunes. Gihunong na sa otoridad ang search and rescue operations ug nakasentro na sila sa mga samaran ug kabalhinan sa mga backwait human nadanyos ang ilang kabalayan. Samot ang kalbaryo sa mga biktima sa linog gumikan mulungtad pa og bulan nga winter hinungdan nga ginasagubang niini ang kabugnaw sa panahon sa mga shelter. Ang magnitude 6.2 nga linog midanyo sa mga kalsada, linya sa kuryente, tubig, agrikultura ug mudslides nga halos mutabon sa usa ka komunidad. Sa tala sa otoridad anaa sa 113 ang patay ug 782 ang samaran sa Gansu, samtang 18 na ang patay ug 198 ang samdan sa Qinghai Province. Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao target nga makapatukod og kapin 180,000 ka housing units sa Davao City. Anyang report ni John D. Esteban. Kapin 180,000 housing units ang target nga matukod sa Davao City sa Office of the Presidential Assistant for Eastern Mindanao sa pagigalayon sa lokal nga panggamhanan. Prioridad sa OPAMIN nga masugdan ang pagtukod og housing units sa first quarter sunod tuig sa Lasang, Talumo ug Langob sa mga luna nga iya sa gobyerno. Sa karon ginatapos na lang sa Department of Human Settlements and Urban Development ang pinal nga proposal og design aron mapresenta na sa LGU. Ang maalala ko dun sa isang lugar may pwede lang ipagkasya ang 7,000, meron sa isang lugar kasya 10,000. So malayo pa tayo. Ang umpisa nga at ang dinadasal nga namin sa aking opisina, sa Office of the President at lalong-lalo na sa DSUD ay sana maumpisahan man lang ito. Makita ng tao na seryoso yung Office of the President dito sa paglatag ng kanyang housing project para maengganyo rin yung ibang mga taga Davao, ibang mga taga katabing probinsya na kumuha at mag-avail nitong ating housing units. Aminado ang OPAMIN nga kulang ang luna nga tukuran sa housing project. Misaka ngadto sa target nga 6.5 million housing units sa DSHUD nga mapatukod sa tibok nasod tungod nagkadaghan sab ang nanginahanglan og disenteng pabalay. Hindi pa siguro nagre-rehistro kasi una hindi nila alam anong klaseng programa ito. Pangalawa, hindi nila kung alam man nila, they have not fully appreciated the design and the concept behind this project. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 3 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pagserbisyo sa nasod.